Hey, Deus! Kamusta? Welcome, Hi! welcome back, Chris. May special guest Welcome! tayo. Oo. Welcome to the Excel Show. Alam mo, Excel. siyempre, importante ito. Dahil medyo napahingin tayo ng konti, kaya ang big time yung guest na ipapakilala natin ngayon. Ito, Artistahin eh. artista, bukod sa makikita mo mukhang batang-bata pa itsura, isang katutak na po ang mga Pilipinong natulungan niya para magkaroon ng sariling tahanan dito mismo sa Canada. O, di ba? Yun. Tahanan na. Nagkaroon ng tahanan, ha? O, nagkaroon ng Ang sariling galing. tahanan. Oo. So, Pangarap ng bawat friends, Pilipino. mga ka-XL, palakpakan po natin, Mr. Ken Martinez. Ken, Again, welcome. Thank you so much po sa Kuya Deos, Sir Chris, Kuya Chris, kamusta po? Kamusta po kayo? walang sir, wala, kuya lang. Para magkakapatid lang tayo. Oo nga, oo nga. Oh, Ken, kamusta? So, um, nabanggit nga namin kanina na marami ka ng Pinoy. Karamihan ba Pinoy ang natutulungan mong kumuha ng sariling bahay? Most of the clients ko po, Kuya Chris, mga Filipinos, yung mga immigrants or new to Canada dito sa Canada. So yun yung mga tutulungan ko. Oh, okay. Pero ang alam ko kasi, bago ka napunta dyan sa mortgage advisor, Yeah. isa kang nurse, RN, registered nurse. Okay. So Opo. dumating ka dito sa Canada as an RN, di ba? Tama ba ako? Yes, tama po kayo, Sir Kuya Chris. So, from Philippines talaga, registered nurse na ako sa Pilipinas. And I studied here in Canada for a year sa Niagara Falls until I decided to move here in Nova Scotia to get my PR. So, ganoon po talaga yung pathway na nangyari sa akin. And I got my license and become a nurse as well here. Starting 2021. Yes. Okay. Oh, okay yun na. Kasi maraming Pilipino, hindi lang Pilipino, ng mga immigrants, nangangarap na makapagtrabaho as a nurse. Ang hirap po maging RN dito. Tama ba ako, Ken? Yung dadating ka ditong nurse, galing kang Pilipinas, hindi pa kukuha yung nurse kasi may mga test pa kayong gagawin. Eto, nakalusot na siya ng RN, pero tinalikuran yung pagiging nurse kasi nag-focus siya ngayon di siya bilang mortgage advisor. Mm. So, yun. So may iba siyang tinahak na karir. Oo, medyo na switch na mas maganda kasi although Ken, mahilig ka siguro tumulong sa tao talaga. No? Kasi parehas yung work niya eh. Oh. Nurse, tumutulong sa tao. Ito, tumutulong din. Tama ba ako? Paano nangyari yun, Ken? So, yun nga, Kuya Deus, just like what Kuya Chris said, sabi niya nga na mahirap talaga mag-nursing dito sa Canada. So, Mm. nag-undergo kami ng maraming tao dito, mga assessments. Dati, mahirap pa yung process ng pagiging nurse dito. Maraming assessments na kailangan. Kailangan mo mga documents from Philippines. And they had to assess everything before kanilang bibigyan ng eligibility to take the exam as an RN. So, yun nga, nagawa naman namin lahat yun. Nagawa ko lahat yun. And thanks to God na pasa ko yung pagiging nurse. And um, nagamit ko naman siya. Nagtrabaho po ako for 2 years sa nursing home as a nurse. Before ako naging nurse, CCA pa ako. So, was doing CCA work. CCA po yung continuous care assistant. Yun po yung before maging nurse, kayo yung magiging bedside ng mga residente or ng mga pasyente sa hospital man yan o sa nursing home. So, nagpagdaanan ko rin po talaga yung hirap bago po ako naging RN. And yun nga po, nung nakuha ko na yung license ko, I worked as a nurse for at least 2 years. And then that's the time I decided to become a financial advisor and a mortgage broker. Yun nga po. Oh, so hindi naman pala sayang, Chris. Hindi, actually, nga tanong ko, hindi ka ba nanghihinayang? Kasi grabe Oo. yung pinagdaanan mo. Ang hirap mo, nag-CCA ka. Alam mo yung mga CCA po, yung po yung nag-aalaga ng matatanda, naghuhugas, nagpapaligo, di ba? Grabe yung pinagdaanan mo bago mo makuha yung RN. Yung iba, kilala ko dito, 5 years na, hindi makakuha ng RN, hindi makapasay. Ito, pumasay, oh. Hindi ka ba nanghinayang na biglang bibitawan mo?
Hindi naman po, Kuya Chris, kasi nasubukan ko naman maging nurse and um, yung expectations ko sa pagiging nurse dito, na-meet naman. Kasi nga, different talaga yung buhay as a nurse sa Pilipinas. Alam niyo ng mga kanyo, ng mga nanonood sa inyo ng mga nurses na magkaiba yung trabaho ng nurse sa Pinas tsaka nurse dito sa Canada. Malaki yung difference ng responsibilities. Isa nga dun is sa Pilipinas kasi Kuya Chris, Kuya Deos, nasa iyo lahat yung responsibility, mapa-bedside man yan, mapa-medication, sa paperwork, everything. Dito sa Canada, medyo divided yung work. So, hindi ikaw gagawa ng lahat. So, yun yung isang malaking difference sa nurse dito sa Pinas at nurse sa Canada. And na-enjoy ko naman po yung pagiging nurse. And kung sabihin niyo po na nangihinayang, hindi naman po. Kasi I fell in love dun sa real estate. That's why I decided to become a mortgage broker. Yeah. No. Pero paano naging yung transition? Parang sino nag-introduce sa iyo ng mortgage, ng financial advising or mortgage broker? Paano nalipat ka doon yung interest mo? May nag-introduce sa iyo, kamag-anak, kaibigan? Ako po. So, yeah. So, kung kilala niyo po si Kuya Donick Kabad. So, Oh, yeah. so siya po yung naging parang instrument kung paano kami magkakaibigan. Actually, hindi lang po ako. Meron pa akong tatlong kaibigan. Nurse na rin. Puro sila mga nurses and we're all in real estate. Mhm. Um, si Kuya Donick talaga yung nag-introduce sa amin. But before that, we're really into business. Kasi kaya namin na-meet si Kuya Donick kasi we decided to start a mobile app that time. Mhm. So we really wanted to do something sa community. So we asked our friends sa Philippines to create this app. Yung app namin, tawag namin doon is Please Finder app. So yung goal ng app na yon is parang i-connect yung mga tao dito sa community. Yun nga lang, hindi naging successful yung app, pero yun naman po yung nagbigay ng daan para ma-meet namin si Kuya Donick. True, ganito rin, parang interview din po. Yeah. Si Donny Okay. Cabad, na-interview namin yan dito sa Excelsior. Marami talaga na-inspire sa kanya. Marami talagang Pilipinong na tulungan yan. So, you're saying na si Donny ka naging inspiration mo para magpatuloy yan sa trabaho. Mhm. Opo. Kasi nakikita ko po kasi yung tulong na ginagawa niya, yung hindi lang sa ibang tao, pati sa pamilya niya. And na-inspire po talaga ako sa ginagawa niya. And it's a different kind of tawag dito, feeling yung helping people here in financial world and yung pagtulong sa mga tao sa healthcare. Although both sila very tawag dito, very maganda yung services, yung both ng healthcare and very inspiring yung both industry. Pero iba din yung impact na nagagawa ng pag Mm. financial service dun sa mga tao na tutulungan namin. So, yun po. Alam mo, Deus, malungkot kasi nawala na nga si Donick dito sa ating Yes, yes. mundo. Iniwan tayo, no? Pero nandoon ako mismo nung burol ni Donick. Alam mo, ang daming umiyak at niyakap si Ellen, yung kanyang asawa. Kasi sinasabi nila, kung alam niyo lang po kung anong naitulong sa amin ni Donick. Nagugulat daw siya, iba-ibang tao yung mayakap kay Ellen para sabihin na natulungan sila. So, Mm. malaking bagay. So, ibig sabihin, Malaking ito, impact. oo ito yung tinatahak mo ngayon. Hindi lang basta to yung tipo, um, teka lang, paano ka kumukuha? Paano mo kumukuha ng client para tulungan at magkaroon ng sariling bahay? Yan po. So, nag-start po talaga ako kasi as a nurse, marami po ako nakikilala ng mga nurses and most ng mga nurses na kilala ko, interested din silang bumili ng property. So, doon ako nag-umpisa talaga. And I started serving yung mga Filipino nurses natin Mhm. na mga friends ko lang din na nami-meet ko dito sa Canada, sa Nova Scotia. Then, yun na, word of mouth. Nung natulungan ko yung isa, sinabi ng isa sa isa. So, that's how the business started. Now, sa team ko, marami na akong team member. Isa na nga dyan yung isa kong co-broker, si Lisel. So kami yung parang partner talaga. So nagtutulungan kami sa pag-close ng mga deals namin sa mortgage.
Okay. So you got your training, aral ulit 'yon, 'di ba? So, Gaano yeah. katagal yung mag-aral ulit? 1 year, 2 years? So, kung sa financial world po, hindi naman aabutin ng 1 taon. So, nakadepende po yun talaga sa kwan nyo, sa goal nyo. Kasi yung sa akin, just studied for 3 weeks dun sa Mm. exam. Yeah, self-study siya online. So, after nun, I booked my exam and took the exam and passed it. So, at first, just like other business, alam niyo naman po yan, Kuya Deos, right? Mm. Hindi naman madali talaga maghanap ng client and people will not trust you. But Mm. yung nakausap ko yung first client ko, I told him na just give me a try. I'll make sure I'll give my best kasi if you go to other brokers na matagal na sa business, you're just another number for them. Kung sa akin kalalapit, you're my first and I'm just starting to build my business, my name, I'll make sure I'll do everything for you. I'll do all my best to make sure na I'll be taking care of you, right? So after nun, nung na-convince ko siya na to go with me and yun nga, binigay ko naman talaga ng lahat kasi siya yung first client ko and everything that he needs, give it to him. Everything na kailangan sa deal, I give it to him. So, and so on and so forth. Ganun po talaga. Di ba dito sa Canada, lalo sa Nova Scotia kung saan siya nagko-concentrate, halos parehas lang yung binabayarang apartment at saka pag kumuha ka ng bahay. Tama ba ako? Okay. Opo. So, dati po, hindi po ganun yung case. Oo. So, dati, almost mas okay yung renting, actually. Until nangyari nga yung after COVID, na nagtaas na yung mga presyo ng mga properties. And of course, yung mga landlord, they bought the property for a higher price. And syempre, hindi naman nila ipaparent yan for a lower. Natalo sila. So that's how actually how yung rent get started na tumaas because tumataas na rin yung mga presyo ng bahay. And the reason why it's starting na yung tumataas yung mga presyo ng bahay is because tumataas na po yung demand sa housing dito sa Canada, sa Nova Scotia. And pag mataas yung demand, mataas din po yung prices ng goods or services. Just like yung housing. Yeah. So I'm sure ang majority ng client mo are yung mga nangungupahan nag-apartment. Now, how do you convince them na umalis ka sa apartment mo, kuha ka ng sarili mong bahay, at they be having full responsibility of the house. So, anong sinasabi sa kanila? Kunyari, kung ako, hingi ako ng tulong sa'yo, gusto ko magkaroon ng bahay pero hindi ko alam ano bang gagawin ko. Opo. So actually yung Kuya Chris, regarding dyan, most ng mga Filipinos, they really want to buy a home. So I do very little convincing in terms of this. And sometimes, sila na yung mismong lalapit sa'yo. So that's how, ganun kasi yung view ng mga Pilipino about housing. Kumbaga pa, para siyang part ng goal nila, being here in Canada is to own their own house. So after ng PR, usually they start to view properties na kung pwede silang bumili. So most of the time, I just post on Facebook and they get interested sa mga programs na available sa kanila and so on and so forth. We do the meetings and from there, we check if they're eligible to get a mortgage. So more of mortgage financing talaga yung product and service mo, not buying the property itself. Tama ba? Yes po. So more financing po ako. So but now this year lang po Kuya Deos, I started tawag dito, life insurance. So Okay. I got my license as a life insurance advisor and I actually deal with mutual funds investment as well. So Okay. I also help people yung opening ng TFSA, RRSP, Mhm. mga ganon. Yes po. So ilan years mo nang ginagawa yan? Ah, Sa broker po, I think it's 3 years now. More than Okay. and while the yung financial advisor just started this year. So very Okay. new but very new ako sa license but I'm not new sa concept yung sa idea kasi we always talk about this on our meetings. Yeah. Okay. That's good. Ano ba ang passing grade para makakuha ng bahay ang isang applicant?
in terms of credit score, mga ganun. So, may mga criteria po kami tinitingnan sa pagbili ng property. So, number one nga po dyan is yung credit score na sabi nila. So, usually ang challenges is yung mga new to Canada, nahihirapan silang kumuha ng bahay kasi wala pa silang credit score sa Canada or mababa yung credit score. Typically, ang kailangan lang ng lender is around 680 para makonsider ka na you have a good credit score enough to qualify for mortgage. So, other than that, yung mga iba pong criteria is yung income verification. So, saan ba yung sources ng income natin? Full-time hours ba kayo? Part-time? Casual? So, business? Yung mga ganun. Titingnan din po namin kung saan manggagaling yung down payment tsaka yung mga closing fees sa pagbili ng bahay kasi part din po yun. And lastly, of course, yung liabilities. So, kung marami pong liabilities, yung mga nag-a-apply for mortgage, meron po silang car loan, credit card, line of credits, more likely po, mababa po yung pwede nilang ma-approve. Pero not necessarily, hindi sila ma-approve. Medyo maapektuhan lang yung potential nila na approval. Okay, so ibig sabihin nun, bilang advisor, ikaw na mismo mag-a-advise sa kanila na, oops, may problema tayo dito, trabahuhin nyo to para pumasa kayo, para magkaroon ng sariling bahay. Ganun ba yun? Tama Yes. na? Opo, so ang ala po kasi nung iba, yung as a broker, we just process yung papers pag Salesman ready lang, na. benta, hindi, no? So, kasi yung trabaho po talaga namin, we make plan for our clients from start to finish. So, hindi lang po kami papasok dyan pag ready na yung papers nila. Sometimes may mga clients po kami, it take years or a year or 2 years to get their first home kasi we've been managing or we've been helping them, advising them ano yung next gagawin namin to make sure na magkwa-qualify sila. So, hindi po siya yung something na in just 30 minutes, you got a deal. So, sometimes you have to work with your clients for even more than a year sometimes. Oh, tagal ah. Opo. Galing. Yeah. Ang galing, nakaka-proud. Dahil nakaka-proud may isang batang Pilipino na nakakatulong sa maraming Pilipino dito. Oo, hindi lang kasi yun eh. Tulad ko naman, nung bumili kami bahay, kailangan mo talaga ng tulong eh. Di ba? Oo. So, Oo, yung wala mga ka tao, talagang alam, katulad ni Ken, di ba? Oo, Yan ang makakatulong sa inyo. yun ang makakatulong sa inyo. At kung mayroong mga taong gusto pang humingi ng tulong, Ken, paano ka makakontak? Opo, so very active ako sa Facebook. So, nandiyan po ako yung Facebook ko. Wala akong personal Facebook, pero ginagamit ko din Facebook sa mortgage. And kung gusto niyo po akong tawagan or i-text, yung number ko po is 437-235-5703. So, yan po. Okay. May Sige. tanong pa ako, Ken. Sige. From nursing to financial advisor, mortgage advisor, paano na ba nabago ang buhay mo dahil sa pagbago mo ng career? Opo, so, hindi ko po sinasabi yung nursing is hindi worth it to pursue. Mm. Actually, I would suggest everybody na nurses ngayon or CCA watching this to get your license and experience yung being a nurse here in Canada. And I'm pretty sure you're gonna be proud of yung services as a nurse. Yun nga po, hindi naman po para sa atin lahat yung pagiging nursing. So just like me, I have passion in some other things, which is yung real estate nga. And it changed my life completely kasi when you truly love what you do, um, malaki po yung changes, especially sa perspective nyo, sa pag-take nyo ng mga challenges kasi every work naman may challenges po. Um, pero kung hindi nyo gusto yung ginagawa nyo, you can be easily burnt out, right? Pero if you really truly love what you do, matagal di ka po mababurnt out. It seems like it's another challenge na you want to overcome. And yun po yung na-feel ko dito sa real estate, sa pag-help sa mga tao makabili ng property. Kasi hindi po lahat ng cases ng mga clients namin straightforward. So we have to adjust, adapt kung ano yung mga cases, case-to-case basis for our clients. Yeah. Galing. Okay. Yoo! Ken, isa kang bayani para sa amin sa dami mong natulungan. So, tama po si Ken, wag mo siyang tignan na parang hindi. Kasi sa totoo talaga, marami siyang maitutulong.
Sa'yo. Oo. Advice lang naman eh. Eventually, ang magde-decide pa rin naman yung kliyente kung gusto niya Oo. kumuha o ngayon na o bukas pa o next year pa, di ba? So, Ken, final words sa ating mga taga-Excel Show listeners. Yeah, so thank you so much by the way, Kuya Chris, Kuya Deos. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin. Malaki po tong bagay. Sa inyo mga nanonood ngayon, so if nangangarap po kayo makabili ng property o makabili ng bahay dito, wala pong masamang mag-inquire. Okay? Huwag po kayo masyadong maniniwala lang basta-basta sa mga sabi-sabi kasi minsan hindi po tama yung mga nakakarating sa atin and it might derail you or stop you from achieving yung goals ninyo. So, mas mainam po na mag-inquire kayo and yung services po namin is free. Wala po kayong babayaran. So, why not just get the news or the information straight from the expert, right? So, yeah, thank you so much po, Kuya Chris. Kuya Deos. Thank you so much, Thank Ken you. Martinez. At sa mga taga-XL natin dyan, kung nagustuhan nyo itong episode to, mag-like and subscribe naman kayo dito sa XL Show. Deus! Yes, follow us on our Facebook page, The XL Show Extraordinary Life, and on our Instagram, XL Show. We will see you there. Please like and subscribe for more advice from our kapwa Pilipino. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusunod sa amin. Maraming salamat, Ken. Thank you, Ken. Bye! Like and subscribe. Bye!